Hello mga ka-math learner, kumusta? Meron nga pala ako dito isang scientific calculator. Now, napapansin nyo ba na merong mga buttons na sin, cos, at tan? Kayo ba'y napapaisip kung para saan ba ang mga buttons na to? Ano ba ang gamit nito? Paano ba ito ginagamit? Well, dito sa Math Learning with Sir Ash, ituturo ko sa inyo ang gamit ng sine, cosine, at tangent. Ito yung mga basic ng trigonometry. Yes, trigonometry ang magiging topic natin para sa araw na ito. So sit back, relax, at bago tayo magsimula, pakiclick naman ng subscribe button para tuloy-tuloy tayo hanggang sa channel na ito lang. What's up mga ka-math learner? Isang magandang araw sa inyo. Ako pa rin ang inyong abot kamay na math teacher, si Sir Ash. At para sa session natin ngayong araw, ay i-discuss ko sa inyo kung ano ang basics ng trigonometry. Ang question, ano nga ba itong trigonometry? Saan ba ito ginagamit? At paano ba ito ginagamit? Okay, unang tanong muna, ano ang trigonometry? Ang trigonometry ay hango sa isang Greek word na kung saan kung hahatiin natin ang salitang ito ay makukuha natin ang salitang trigono at saka metry, na kung saan ang ibig sabihin ng trigono ay triangles, samantalang ang metry naman ay to measure. And putting them together, trigonometry, we have the meaning, it is all about the measurement of triangles. So dito sa trigonometry, ang focus natin dito ay kung paano nagiging related ang mga angles sa kanilang sides at kung paano din ang sides nagiging related sa kanilang angles. So para gumaling ka sa topic na ito, para gumaling ka sa basics ng topic na ito, unang-una dapat meron kang foundation kung paano at ano ang tungkol sa triangles, specifically right triangles. If we could still remember, ang geometry na kung saan ito yung tinatawag nating Earth's measurement, diniscuss natin ang iba't ibang shape, tama? And nag-discuss tayo ng triangle similarity, nag-discuss tayo ng right triangles, at nag-discuss tayo ng special right triangles. Makuha mo lang ang idea at main concepts ng mga lesson na yun, ay malaking bagay na ito sa pagkakaroon ng matinding foundation dito sa magiging topic natin ngayong araw. So, if we could still remember, a triangle, tama? Sa triangle, sa right triangle specific, isa itong triangle na merong right angle or 90 degrees. Napag-alaman natin sa geometry na ang right triangle ay sinusolve gamit ang theorem ni Pythagoras, tama? Yung Pythagorean theorem. Ang sabi sa Pythagorean theorem ay kapag ang a squared at saka yung b squared ay i-add natin, makukuha daw natin ang c squared, na kung saan itong a at b ang mga sides na nagpo-form sa 90 degrees. Samantalang ang longest side naman o ang side na katapat ng 90 degree angle natin, ito yung c natin, which is also known as the hypotenuse. Itong a at b natin, tinatawag itong legs, tama? Now, if we could have an example, if this is, let's say, 6 and this is 8, by just using the Pythagorean theorem, that will become 6 squared plus 8 squared is equal to c squared. Makukuha natin later on ang value natin. Okay? Now, that's very simple, tama? Or kung itong given, makukuha pa rin natin ito. Kung ito naman ang given, makukuha natin ito gamit ang right triangle, na kung saan ang application ng Pythagorean theorem ay in-apply natin. Now, the question is, what if tinatanong ngayon kung ano ang angle na ito? Or di kaya, tinatanong naman ang angle na ito, na kung saan itong tatlo na sides ang given. Alright, so doon papasok ang ating topic ngayong araw, yung trigonometry. Because, as what I've said earlier, trigonometry talks about the relationship of the sides to its angle in a triangle. Okay? So, ngayon ang tanong, Sir Ash, paano natin i-apply ang trigonometry? Okay, kaunting kaalaman. Nung hindi pa uso ang K-12, ang trigonometry ay itinuturo sa mga grade 10 students natin o yung mga 4th year students noon.
Pero ngayon, dahil sa K-12 implementation, ang ating trigonometry ay itinuturo na sa grade 9 level. Okay, so ibig sabihin, parang napapansin na natin sa panahon ito na yung mga grade 9 levels natin o grade 9 students natin kaya nang makuha ang competency ng trigonometry. Now, just also additional information ng trigonometry ay hindi ito nuturo sa mga lower years or even sa elementary. In fact, ang trigonometry, bago mo matutunan, kailangan may foundation ka sa geometry. Alright? Okay. Now, ito ang magiging discussion natin. Unang-una, ang trigonometry, para ma-i-apply mo, kailangan mong i-consider ang tinatawag nating functions. The trigonometric functions. Now, sinabi ko kanina sa intro, na sa calculator, meron tayong nakikitang buttons like sin, cos, at tan. Tama? Pero kung babasahin talaga, ang totoong pangalan talaga niyan ay sine, cosine, at tangent. Okay. Samantalang, kung titingnan mo ulit yung calculator mo, ang sine, sa taas ng sine na button, meron ka makikita sine to the power of negative 1. Samantalang ang cosine, sa taas niya, meron ka makikita cosine or cos to the power of negative 1 and the tan to the power of negative 1. Now, you check it in your calculators kasi meron talaga yan, hindi yan nawawala. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, itong sin, cos, at tan or sine, cosine, at tangent, meron silang inverse, okay? Yung counterpart nila. Yun yung magiging discussion natin, yun yung mga functions natin. Okay, so kapag pinag-uusapan natin ang trigonometric functions, nahahati ito sa dalawang grupo. The first group is what we call the primary functions, and the second group is what we call the secondary functions. So, trigonometric functions na kung saan we talk about primary and secondary. So, the primary, yun yung mga tatlong buttons na nakikita natin sa calculator. Yung klaro-klarong buttons talaga. Known as the sin, cos, at tan. Ang kung pangalan talaga ng sin is sine. So, pwede mo itong basahin as sin or sine. Then, ang cos naman ay cosine. At ang tan naman ay tangent. Okay. Now, ito ang magiging primary functions natin. Primary trigonometric functions. Ang counterpart nila, or ibig sabihin yung kabaliktaran, katulad nga ni Mama, may kabaliktaran ng Papa. Katulad ni Kuya, may kabaliktaran ng ate. Tama? So, ito din, meron din itong kabaliktaran. Ang kabaliktaran nila ay ito, the CSC. Or the kusikan. Then, ang cosine naman, ang kabaliktaran ay secant, at ang tan naman, ang kabaliktaran ay cotangent. So, buong pangalan niya ay kusikan. Ito naman, secant. At finally, itong cotangent. Now, I'm sure, ang next tanong nyo sa akin, Sir Ash, sa calculator nakikita namin ang mga buttons na to, sin, cos, at tan. Pero hindi namin ito nakikita. Yung cosecant, secant, at saka cotangent. So, the question is, paano ba namin ito gagamitin sa calculator? So, ganito lang yun siya, my dear mga ka-math learner. So, ang cosecant is also known as the sine to the power of negative 1. Samantalang ang secant naman ay ang cos to the power of negative 1. At ang cotangent naman is what we call the tan to the power of negative 1. Somehow, there are books and there are other way in order to express this one. At ang another expression nito ay 1 over sine, which is totoo naman kapag i-consider natin ang law of exponents. Tama? Na kung ikaw ay merong exponent na negative 1, it means that is 1 over that function or 1 over that expression. Okay, ito yun. At ito namang cosine to the power of negative 1 is 1 over cos. And finally, itong tangent is 1 over tan. Okay. So later on, mas ma-appreciate nyo kung paano natin ito isosolve. Okay. So, una, primary, sine, cos, and tan. Secondary, cosecant, sec, at cotangent. Okay. Tapos, yung counterpart or other terms nila, lalong-lalo na sa pag-i-apply mo sa calculator, pwede mo nang gamitin ito. Okay, para ma-solve mo ang cosecant, secant, at cotangent. Or pwede din ito. Okay, 1 divided by sine, balik. Okay, nakuha. Now, balikan natin ang problem.
Sir Ash, paano ba namin makukuha ang mga angles na ito? Okay, now, always remember this one. Kapag meron ka na, or pag nalaman mo na ang mga trigonometric functions, para ma-solve mo sila, ay kailangan mo kunin ang relationship ng mga functions. Now, ano ba ibig sabihin ng relationship? Ang relationship ng mga functions na ito ay may kinalaman sa relationship ng mga sides na ito. Okay, at yun ang tinatawag nating ratios. Okay, or the trigonometric ratios. Now, merong technique para hindi mo makalimutan ang trigonometric ratios. Ito yung tinatawag natin ng mga acronyms or mga mnemonic techniques na kung saan it will represent the first letter of your certain ratio para hindi mo makalimutan. Ano yun? Okay. Dito papasok si so, ka, towa. Alright. At para sa secondary, we have the cho, sha, and cow. So, all in all, we have 6 trigonometric functions, anim. So, we also have 6 trigonometric ratios. The so, ka, towa, cho, sha, cow. Now, Sir Ash, ano bang ibig sabihin nito? Pagkain ba ito? Sabaw ba ito? Or inchik ba ito? No, hindi. This is actually a technique for you not to forget the ratio of these trigonometric functions. Okay, simulan na natin. Okay, ano bang ibig sabihin ng mga ratios na to? Ito yun. Ang sine or the so, it means sine theta is equal to opposite over hypotenuse. Later, makukuha nyo ang ibig sabihin yan. The cosine naman, it means cos theta is equal to adjacent over hypotenuse. And finally, the tangent, that is tan theta, is equal to opposite over adjacent. Now, kung papansinin ninyo, those are the first letter. S, O, H. So, C, A, H. Ka. And T, O, A, towa. Okay? So, yun ang mga first letter para hindi mo makalimutan. Okay. Now, let's go to the secondary functions. Cosecant theta is equal to hypotenuse over opposite. While the secant or the sha represents secant theta is equal to hypotenuse over adjacent. And finally, cotangent theta is equal to adjacent over opposite. Okay, so nakita na natin ang iba't ibang paraan sa pagkuha ng ratio ng mga trigonometric functions. Okay, so ito yung so, katowa, so, siakaw. Ang tanong dito, Sir Ash, ano ba itong parang isang symbol na katabi ng mga function? Itong theta. Okay, for sure nakikita nyo ito. Tama? Ang theta ay isang symbol that represents angle. Ito yung tinatawag natin na pagbabasehan na angle. Okay? So, ibig sabihin, yung sin theta o yung angle na nakasign, makukuha mo daw siya kapag dinivide mo or kinuha mo ang ratio ng opposite sa kanyang hypotenuse. Okay? So, Sir Ash, paano ba to? Ganito yan. Let's try to apply our problem here. Okay? So, magdedepende ang lugar na kung saan makikita si opposite at si adjacent. Pero alam na natin kung ano si hypotenuse. Tama? Hypotenuse is this one. Hindi na natin yan paglalabanan pa because hypotenuse is always the side or the longest side of a right triangle. Okay. Now, saan natin malalaman kung saan ba dito si adjacent at saka si opposite? Okay. Now, our adjacent or opposite will depend kung saan angle ang pinag-uusapan natin or kung saan angle ang sinusolve natin. So, what if ito daw yung sinusolve natin? Now, paano mo makukuha or saan ngayon si opposite at adjacent? Now, just remember this idea. Opposite is yung katapat mo, tama? So, therefore, if I am the theta, yung katapat ko, that will always be the opposite. Samantalang, yung kasama niya
na nagpo-form sa L or sa right angle natin, yun yung magiging adjacent. Okay. So, sa drawing natin ito, or sa figure natin ito, our theta is here, tama? So, therefore, this will be our opposite. And this will also be our adjacent side. So, our hypotenuse, our opposite, and our adjacent. Now, baka tanungin nyo po, Sir Ash, what if hindi ito ang pagbabasehan natin na angle? Nandito. Okay. So, if that's the case, kung nandito ang ating theta, this will serve as our opposite, and this will serve as our adjacent. So, ganun lang. That's the simple idea or the context about this opposite and adjacent. Okay? So now, Sir Ash, paano ba natin ito isosolve? So ganito yan siya. Pwede mong pangalanan dito lahat. Okay? Pwede mong pangalanan dito lahat. At ipapakita ko sa inyo paano gamitin ang calculator kapag nagsosolve ka ng ganito. Okay? So, let's try ito daw yung angle natin. Okay? So we can put here sin theta is equal to opposite natin is 8. So that will serve as 8 over 10. Okay? 8 over 10. Samantalang, dito naman, cosine theta will be 6 over 10 because this is our adjacent, this is our hypotenuse, so 6 over 10. Our tan here is tan theta is equal to adjacent, opposite over adjacent, so that will be 8 over 6. Now, ang technique dito very simple lang pagdating sa secondary function. As you can see here, sa sign natin, sin is equal to opposite over hypo. Kung titingnan natin ito, ang kabaliktaran ng kusikan is sin negative. Opposite over hypo, tama? So, baliktarin mo lang to, you can have hypo over opposite. Okay? So, therefore, our kusikan theta is actually 10 over 8. Same goes, diretso-diretso na yan. Our second theta is 10 over 6. And finally, our cotangent theta is equal to, 8 over 6 to, so magiging 6 over 8. Now, tanong, Sir Ash, nasagot na ba natin ang angles? Hindi pa po. Okay. So, ano ang gagawin natin dito? Hahanapin na natin ang ating calculator. Ito yan. Alright. So, ituturo ko na sa inyo ngayon kung paano isolve ang ating problem, ang ating theta. Okay. Now, it's very simple. Okay? So, ang gagawin mo lang dito is that you divide this sa calculator. So, you will have 8 divided by 10. Okay, and that is 0.8. So, we have sin theta is equal to 0.8. Now, our aim here is to have this one, tama? Theta na lang. Meron pa tayong sin. So, how do we get or how do we eliminate the sin here? Very simple. We divide both sides by the sin. So, this will be cancelled. 0. Now, let me emphasize this one. Hindi mo i-divide sa calculator to. Okay? Hindi ibig sabihin ang gagawin mo is 0.8 divided by sin. Mali yun mga ka-ML. Okay? Ang gagawin mo is this one. When you get the 0.8, okay, or 0.8, ang gagawin mo is to shift or to second sa ibang calculator ito ha. Let me just emphasize. May mga calculator na merong ganito, shift. Okay? At may ibang calculator na ito, second F. At meron din ibang calculator na second. So, kailangan mo pindutin yan kasi wala tayong pang-cancel ng sign. So, in order for us to cancel the sign, we need its inverse, the cosecant. In order to cancel the cosine, we need its inverse, the secant. And in order to cancel tangent, we need its inverse, ito yung cotangent. So, dito man tayo. So, sin theta divided by sin equals 0.8 divided by sin. Now, don't use this in the calculator. Ang gagawin mo sa calculator, ganito. Shift, then pindutin mo yung sign, and then you put that 0.08. Ay, sorry. 0.8 pala. Okay. And ang lalabas ay 53.13. Okay.
53.13. Now, this is an angle. So, therefore, this is degrees. Now, I also want to emphasize this one mga ka-ML. Before you will use or before you will start using your scientific calculator, be sure that your scientific calculators are set in the degree measure. So, ano ibig sabihin ng degree measure? Sa calculator mo, meron kang nakikitang letter D or pwedeng meron kang nakikitang word na deg. Kasi maraming klase. Meron tayo, ang calculator kasi maraming settings. Pwedeng deg, which is degree, pwedeng rad, which is radian, at pwede rin grad. Okay, so tatlo yun. So pwede mo those things talks about, ang setting nun is iba-iba. Kasi ang radian measure and ang grad measure, iba din ang ano niyan, ang functions niya pagdating sa trigonometry. So, mga ka-math learner, again, i-sure nyo muna na yung calculator niyo is nakaset sa deg or degree. Okay? Okay, paano yun? So, ang gagawin mo lang is i-push mo lang or i-press mo lang ang DRG. Okay? Or degree. Or pwede rin yung sa mode. Kasi iba-iba kasi ang setting ng mga calculator. Basta, make sure na merong ng letter D or deg ang calculator mo bago mo isosolve ito. Okay? So, we have here 53.13 degrees. So, that will serve as our angle. So, we have now 53.13 degrees. Sir Ash, paano yun? Okay. Now, since may 53 na tayo dito at meron tayong 90 degrees dito, and we all know na this one is complement with each other, so that 53.13, ima-minus mo lang sa 90 degrees, and you will have 36.87. Okay, 36.87. So, kumpleto na ngayon ang mga angles mo sa iyong triangle. But, mga ka-math learner, let me emphasize also that this 53.13 is just an approximation. So, Ash, bakit approximation? Kasi, nag-round off tayo. Kasi kung titingnan talaga natin sa calculator, ang ginawa natin na the shift sign of 0.8, ang sagot ay 53.13, 01, 02, 35, and so on and so forth. So, maraming decimal values yan. So, since normally, sa real world setting natin, gumagamit lang tayo ng at least 2 decimal places. So, at pwede mo siyang i-round off to 2 decimal places. At yan yung 53.13. Somehow, other teachers, in mathematics, kapag angle sa pinag-uusapan, gusto nila whole numbers yung angle. Pwede din yun. As long as you impart to your math learners na yung angles natin kapag nagsusolve dito, or even yung mga sinusolve natin na triangles, kapag nagsusolve dito, we are only considering the approximation. Okay? Because of the different or the several decimal values na nakukuha natin sa calculator. Okay, now let's continue. Now, tingnan nyo, this is 53.13. Since these are all theta, tama? It should have, ito lahat 53.13 dito pag gagamitin natin. Okay, so Ash, paano ba gamitin ito sa calculator yung cos theta? So, ito lang din yan. So, what we will do is 6 divided by 10. Dito na tayo sa cosine, ha? Okay, that is 0.6, tama? So, that is cosine theta is equal to 0.6 or 0.6. You divide both sides by cosine, you divide both sides by cosine, cancel ang cosine, theta na lang. But then again, you don't divide directly the 0.6 to cosine because hindi lalabas yan. Kasi ang lalabas yan kapag itatry mo yan is error. Syntax error. Ayun. So, the proper way of solving this one is ganito lang. Yung katulad kanina. So, gagamit pa rin tayo ng shift or second. Shift cos 0.6 is equal to, alright. And still the answer is 53.13. Kung gusto niyo i-try yung mga calculators niyo. Same goes here. Okay. Now that is 8.6. Tama? 8 divided by 6. And that is 1.333. So, tan theta. Kung gagamitin mo ito, syempre, para ma-solve mo si theta, you solve for tan, cancel. So, angle. So our theta now is, syempre, that is shift tan or second
second tan. Okay. Tapos, that is 1.333. So, you can use 1.3 lang. Okay? And still, the answer is 53.33. So, kahit i-continue mo ito, the answer is still the same. Now, sa calculator, Sir Ash, paano ba namin isusolve ito? Paano ba kami mag-divide ng secondary function? Okay? Paano ba namin i-divide? Cosecant divided by cosecant. Now, somehow, hindi mo ma-divide yun kasi ang gagawin mo is to change this into 1 over sine. So, since cosecant is theta, so that will be 1 over sine theta. And that is 10 over 8. Ito naman, 1 over cosine theta. And that is 10 over 6. And then here is, 1 over tan theta. And that is 6 over 8. So, Ash, paano ba yan sagutin? So, you just use the ratio and proportion na natutunan natin sa mga previous videos natin. Kasi dito sa trigonometry, ang main foundation mo to solve them is to have a strong foundation in ratio and proportion. So, pag isi-solve natin ito, that will be 10 sine theta equals 8. Tama? Which is, pag i-divide mo both sides, cancel. So, sine theta is equal to 8 over 10. Which is just the same. Gawa niyo? Alright. So, bumalik ka pa rin dito. Okay? So, simple lang mga kamat learner. So, kapag ang question ni teacher ay pangalanan mo lahat ng mga trigonometric ratios based on this given triangle. So, if you have the 3 sides of the triangle, the 6, the 8, and the 10, what you can do is you just apply SOHCAHTOA, CHOSHAKAW. At ito na yun. 8 over 10, 6 over 10, 8 over 6, 10 over 8, 10 over 6, at saka 6 over 8. Now, the question is, Sir Ash, lahat ng mga fractions na yun ay pwedeng i-lowest term. Then you can use the lowest term. Walang pumipigil sa'yo. Okay? So, ganoon lang kadali mga kamat learner. Okay? Now, ang tanong ngayon, Sir Ash, what if i-apply natin ito sa real life setting natin? Or, put into word problem natin ito. Okay, so hopefully medyo clear ang aking discussion about sa SOHCAHTOA, CHOSHAKAW, or the trigonometric ratios and the trigonometric functions. If you do have questions, don't hesitate to comment down below para at least pwede ko may discuss pa sa inyo in a deeper level. Okay? Okay mga kamat learner, meron ako isang example dito na kung saan ito ay in-apply sa real life setting. Alright? Now, suppose there is a flagpole. Okay, ito yung flagpole. Na kung saan meron tayong araw, may sun. Siyempre, kapag nandito ang araw, yung flagpole na ito ay merong shadow. Tama? Magkakaroon ng shadow dito banda. Let's say that the shadow or the flagpole cast a shadow of 10 meters. So, yun. Okay. The question is, what is the height of the flagpole if the shadow with respect to the sun forms an angle of elevation that is 25 degrees. So, 25 degrees daw ito in connection to the sun. Okay. So, gaano kahaba or kataas ang flagpole? Okay. Now, very simple lang ito. Siyempre, hindi natin ma-apply dito ang Pythagorean theorem. Bakit? Number 1, meron nga tayong isang side. Hindi naman natin alam ang hypotenuse at hindi din natin alam ang isang leg. So therefore, walang kwenta dito si Pythagorean theorem. So, the easiest way here is the trigonometry. Now, I'll give you a technique. Sa pagsusolve ng mga word problems, ang lagi nyo isipin is talaga yung primary functions. Ano yun? That is the SOHCAHTOA. Okay, the SOHCAHTOA. Pwede yung CHOSHAKAW for the sake of ano na lang yun. Yung going deeper. So, yung dumating kayo or darating kayo sa trigonometric identities, yun, higher level ng trigonometry, doon, pwede nyo i-consider. Pero, in basics of trigonometry, how to solve them in right triangles, well, SOHCAHTOA is very enough for you guys. Okay, I tell you. So, paano ba natin ito i-solve? This angle right now will serve as our theta. Okay? So, therefore, step 1, syempre, gumawa ka ng
given. Ang given natin dito is yung theta. That is 25 degrees. Tama? Siyempre, itong tinatanong gaano daw kahaba or kataas ang flagpole. So that will serve as our x. Tama? So, our x here, siyempre, katapat ito ng 25. Our x is unknown. And that x is what we know as the opposite side. And finally, ito naman, ano to? Ang kapartner ng opposite, that is adjacent. So, our adjacent is 10 meters. So, question. Theta. Lahat ito may theta, tama? Alright. Adjacent at opposite. Saan sa ating ratios ang gumagamit na adjacent at opposite? A at O. Alright. Saan dito? Okay, ito yun. The tangent. So, therefore, para ma-solve ang problem na ito, gagamitin natin ngayon ang tangent. Okay, so tangent. So, for our solution, dito na ako. For our solution, that will be tangent theta is equal to opposite over adjacent. And tangent theta, our theta here is tangent 25 degrees. And our opposite, hindi natin alam. So, we put x. Our adjacent is 10. Now, question. Sir Ash, paano ba namin ito isusolve? Tulad ng sabi ko kanina, dito sa trigonometry, ang ina-apply na technique sa pagsusolve ng mga trigonometric ratios ay ang ratio and proportion. So, ang gagawin mo lang is to put over 1 there because wala naman siyang denominator. So, understood, meron siyang over 1. And we apply the properties of ratio and proportion. Ano ba yun? So, tinuro ko na sa inyo yun yung mga nakaraang videos natin. So, the first and very popular property is what we call the cross multiplication. So, ang gagawin na natin dito is to cross multiply. So, x times 1, that is x. Alright. 10 times tan 25, that is 10 tan 25. Now, always remember this one, mga ka-math learner. Tan, sine, and cos, palagi yan silang may katabi or ang katabi parati nila is the angle. Yung kasunod, yung next nila na number or the quantity or the basta. Yun. Okay, basta ang kasunod nila always angle. Yung bago sa kanila, pwede yung mga sine. Pero yung this one will always be a theta or an angle. Okay? So, ganun siya. Hindi pwedeng iba. Unless, if we consider the radian measure or the other conversions of degrees. Pero, since degrees tayo ngayon, because we are talking about sides and angles, so we talk about distances and degrees or degree measures. Okay, so, sa calculator, gagawin mo ito. Ganun na kadali. So, you just put or you just input 10 tan 25. So, calculator. So, ang gagawin mo lang is 10 tan 25. And the answer is 4.66 30, 76, 58, 2. Yan. So, we round this off to 2 decimal places. So, the answer is 4.66 meters. Yes. So, that is 4.66 meters. So, therefore, this one is 4.66 meters. And so, we have answered our problem. Ganon lang kadali, mga ka-math learner. So, titingnan nyo. Now, question Sir Ash, what if kung angle na wala? Yun yung pinakita ko sa inyo kanina. Okay? So, gumamit na tayo ng opposite o yung inverse function ng mga SOHCAHTOA or ng mga functions na sine, cos, and tangent, which are the cosecant, and the cotangent. So, hopefully, nakuha niyo ang concept ng ating trigonometric function. Now, if you want to still consider other applications of trigonometry, well, I am planning to make another video in which na kung saan ang mga students ko ay gagawa ng isang improvised tool na ginagamit ng ating mga engineers sa pagkuha ng mga angles at even the height of the building, the height of the any structures dito sa city. Okay? So, I will also teach you how to make a clinometer para sa next video natin. So, hopefully, if ever hindi pa ito, medyo blurry pa sa inyo ang topic na ito, you need to practice.
trigonometries. But let me emphasize that in trigonometry, this is talking about the relationship of the sides and the angles. So therefore, we are using the functions, the sine, the cosine, the tangent, and somehow if needed, we also use the secondary functions, the cosecant, the secant, and the cotangent. And we also, in order for these functions to be applied in solving, we will consider the ratios, the trigonometric ratios. And for you to remember the trigonometric ratios, you just remember the mnemonic techniques such as the SOHCAHTOA, CHO, SIA, CAO. Alright, so hopefully naging clear ang discussion natin para sa ngayong araw. Salamat sa mga sumusuport sa channel natin, and ang mga teachers natin na nagdi-discuss or nagbibigay sa akin ng comment kung ano pa yung mga other topics na gusto nilang malaman. Keep on coming guys, because I am really overwhelmed sa mga comments na binibigay ninyo, because I am willing also to share my knowledge to you at sa mga iba pang mga kamat learners natin dito sa Pilipinas. Just always remember that it's very good na magtulungan tayo, tama? Lalong-lalo na patungkol sa mathematics, because maraming tao ang medyo nahihirapan talaga sa math, but actually mathematics is everyday or is in our everyday life. So, at mas maganda talagang matuto ng mathematics kapag ito ay dinidiscuss freely, openly, and with all questions answered, tama? By the way, this is still your abot kamay na math teacher, si Sir Ash. And remember this saying, masarap matuto ng math kapag marami tayong nagsasama-sama. This has been your Sir Ash signing off. But before I end this video, please do like, share, and comment, and subscribe my channel. Thank you very much, and God bless.